Morning po, no? Good morning and good afternoon po sa lahat. Andito po tayo, no? Magbigay lang po tayo ng reaction at opinion dito sa nag-comment na buzzer kay Bebe Loves, ano? Noong nag-live siya kahapon. Nang sabi niya sa comment ay, "Oy Chris na, palagi mo na lang binabanggit na wala kang pera. Pag nagla-live ka, lagi ka na lang nagpapaawa." Ganon yung ano niya, comment niya. Well, para sa iyo, madam ano, siguro, hindi naman masama ang dumaing ka na wala kang pera or kulang ka sa budget. Hindi naman ibig sabihin no, nanghihingi ka. Siyempre, kahit naman ako, pag kulang ako, sabihin ko ganyan. 'Di ba? Kahit sino naman siguro, bakit ikaw ba hindi mo ba nasabi yun? Halimbawa naman problema ka nang sa pera, di ka ba nagsasabi sa kilala mo? Siyempre masabi mo yun kasi nga kulang naman talaga dahil yun na nasa utak mo. Pero hindi naman ibig sabihin nanghihingi ka. O, 'di ba? Inamin naman ni Bebe Labs na may tumutulong sa kanya, pero hindi siya nanghihingi, 'di ba? Lalong-lalo na hindi siya namamalimos. Kaya ikaw ano ang dun sa buzzer na yun, sana naman maging makatuwiran ka, maging yung iyong pagko-comment, isipin mo kung yung bang ginagawa ni Bebe Labs sa halimbawa pagdaing at pagsasabi ng gano'n, ay hindi mo rin ba nagagawa sa totoong buhay? Palagay ko naman siguro gano'n ka rin. Dumadaing ka rin sa mga kakilala mo kung wala ka. Gano'n lang naman yung kay Bebe Labs. Hindi naman ibig sabihin nun kaya niya nababanggit nanghihingi siya. 'Di ba? Sinabi naman niya na nagkautang siya doon sa hardware na kinunan niya kasi nakailang balik na siya, kulang at kulang pa rin. At sa totoo lang talaga, ang pagpapagawa ng bahay ay hindi biro. Talagang pera ang kinakain yan. Kung mahina-hina ang loob mo, ba sabihin mo, wag mo nang ituloy. Kasi nga, puro gastos. Kumakain ng pera yan. Totoo. Puro gastos. Kasi bawat kaunting ano bibilhin mo, di ba? Tapos yung mga labor mo pa, yung pagkain mo pa, napakalaki ng gastos dyan. At dito nga ano, tuloy yung mga kaalagad, nabebelab, nagalit sa kanya sa comment na yun. Kasi maling-mali naman talaga yung sinabi niya na gano'n. Marami pa siyang sinabi, pero yun lang nahabutan ko. Na mabilis kasi pag si Bebe Lab sagla-live, ang bilis ang comment. Hindi ko na nabasa yung iba. Grabe talaga tong buzzer na to. At saka sabi nga dito sa comment, ano, tama yan Chris na labanan mo yang naninira sa'yo. Sa dami naman talaga naninira sa kanya, ano. Sabi nga niyo nun baka kilala niya. May nabasa rin na ako na parang kilala na niya. Pero siguro nga inggit lang yun. Inggit, selos. Kasi nga hindi niya narating yung nagagawa ngayon ni Bebe Labs. Baka hindi niya kaya. 'Di ba? Kasi kulang siya sa suporta na mga supporters. Tayo talagang 100% tayo sumusuporta kay Bebe Labs. Hindi man hindi man ako nakakatulong sa financial, pero lahat winowatch ko, lahat pinapanood ko, no skipping ads, yung man lang yung magawa kang tulong kay Bebe Labs. Kaya yung nagko-comment na yon, malaking inggit yon. Baka wala siya. Kung anong meron na yon si Bebe Labs, 'di ba?
Yung pagpapagawa talaga ng bahay, hindi mo talaga masabi na hindi ka makakautang kung wala kang hawak na gano'n kalaking pera. Lalo yung pinapagawa ng Baby Loves, 'di ba? Ang ganda, ganda talaga. Parang ang laki nga, eh. Sabi nga niya nagtaka siya akala niya maliit, yung pala malaki. Malaki nga. Nakita ko malaki. Malaki talaga yung ano niya, tapos may terrace pa, 'di ba? Grabe yung ads. Oo, grabe yung ads, sunod-sunod. Grabe, siguro alam niya talaga na, ay ito namang ads dito kay Chris na, eh. Talagang hindi ini-skip ng mga subscriber niya kaya sunod-sunod talaga yung ads. 'Di ba? Ang haba. Naalala ko tuloy papa ko noon, boy pa siya na may gusto siya banggitin sa akin. Grabe talaga. 'Pag ikaw talaga ay kumbaga sa puno, sabi nga nila kapag ikaw ay namumunga na maraming bumabato sa'yo, 'di ba? 'Di ba binabato? Kasi nga marami ka ng bunga. O gano'n din yung tao. Kapag, nagiging successful ka at nakikita nila na umangat ka na, marami kang maraming mga inggitera, 'di ba? 'Yun. At kahapon na 'no, habang nagla-live siya may music siya, yung sound nila ni Sir Paul, marami na naman ang kinikilig. Ako naalala ko talaga yung 'pag tinutugtog yun naalala ko yung mga moments sila, sweet moments nila. Pero hanggang dun na lang ako. Hindi na ako naghangad ng kung ano-ano. No, hindi na talaga. Nagkaroon na ako ng aral, 'di ba? Mahirap masaktan, eh, nasaktan kasi talaga ako noon. Pero yung iba mas, mga nagba-violet pa. May nagsabi nga dito sa comment kailan sabi niya kung mahal mo ba daw talaga si Paul. Siyempre mahal niya bilang boss, bilang sir, yun. At bilang tumatanaw siya ng utang na loob. Pero hindi natin alam. Basta kung saan naligaya, kung saan siya masaya, suportado ko, suportado tayo, alam ko gano'n din kayo. Pero ako sa totoo lang talagang hindi na ako maasa. Kasi nga nadala na akong masaktan, hindi ako makain. Parang ako yung babae na ako yung nasaktan. Parang ako yung involved talaga, 'di ba? Mainit pa ulo ko. Ayoko ng kinakausap ako. Kaya gano'n, kaya ayoko na kung ako hindi na talaga ako aasa. Pero maligaya ako kung saan siya maligaya. Si Sir Paul man yun o kung sino, basta kung saan siya masaya o sino yung lalaki at taong makakapagbigay sa kanya ng kaligayahan, ng suporta at kaya siya maipagtanggol, go. Go lang. Dalaga siya, eh. Pero sana mamili siya 'no, yung talagang yun talagang alam natin na lalaki na yung lalaki na kaya siya ipagtanggol or hindi na yun, basta yung alam niya na mas mahal siya, yung gano'n. Yun na lang, hindi na sa financial. Kasi madali na lang yan, eh, 'pag mahal ka talaga na lalaki, gagawa't gagawa ng paraan yan para kumita, 'di ba? Gano'n ang pagkakaalam ko. Pero 'pag hindi ka mahal, pababayaan ka lang, 'di ba? Eh, sabi nga din sa comment, masaya kami kapag masaya ka. Ayun na nga, gano'n na nga, gano'n din ako. Nung malungkot siya, ay grabe din ang lungkot ko. Kapag masaya naman siya, ayun tahimik naman ang buhay ko. Masaya din ako, gano'n. Parang kampante yung isip ko. Kasi lalo na 'pag, nai-stress siya, ay iniisip ko rin kung bakit siya nai-stress, gano'n ako. Ganda talaga kay Chris na lahat bagay sa'yo. Eh, gano'n po talaga siguro 'pag magandang babae yan, lahat na lang kahit ano isuot mo, kahit anong iayos mo,
kahit wala kang naayos, maganda talaga. Eh, gano'n naman si Bebe Loves, maganda talaga. Kaya nga, maraming nahinggit sa kanya, 'di ba? Maraming naninira, lalo na yung mga buzzers na ang kikitad ng utak, 'di ba? Ang kikiting. Yun lang naman. Yun lang naman ang naano ko sa live niya. Yun nga yung buzzer na yun na walang akala mo hindi dumadaing. Diyos ko, lahat tayo dumadaan tayo sa ganyan. Eh, lalo pa si Bebe Love sa bata pa niya. Lahat tayo dumadaing. Eh, di natin may iwasan yan. Kaya huwag mo sabihin yung pagdaing ni Bebe Loves, eh, nagpapawa at tumihingi. Hindi ganon. Dumadaing lang, sambit lang niya. Eh, kasi, kayo naman, ito naman ba, sir, kasi nito, napakadumi ng utak. 'Di ba? Kaya niya nasabi, eh, ewan ko sa iyo, kung perfect ka, hindi ka dumadaing ng ganyan sa kapwa mo. Imposible yun. Abnormal ka kapag hindi ka dumadaing, 'di ba? Ganun lang naman yun.